Kumusta po kayo lahat? Ako po ay natutuwa sapagkat ngayon lang tayo uli nagkakita-kita, lalo na yung mga wala nung last Sunday. Yung iba nakita ko talaga ng mga mama na. Talaga namang matagal-tagal na tayo hindi nagkita. At siguro bitin pa tayong lahat sa pagsamba. This is our second worship celebration together. At marami pa tayong siguro utang kay Lord at utang sa sarili natin para sa ating makikipagniig sa ating Panginoon. Kaya nga napakabuti na tayo ay nagkasama-sama uli. Sabihin mo sa kasama mo, it's good to see you. It's good to worship the Lord with you. Di ba? Ngayon pong umaga mga kapatid ay magpapasimula po tayo ng bagong series. At ito pong series na ito ay may kaugnayan po sa mga pangako. Alam nyo kasi mga kapatid at mga kaibigan, kapag pinag-uusapan po yung pangako, ang laging pumapasok sa isip natin, siguro yung kadalasan na nating naririnig yung kasabihan na promises are made to be broken. Kaya yung iba ayaw na mangako kasi hindi natutupad yung pangako. At ang marami naman ay ayaw nang umasa sa pangako dahil yung pangako ay napapako. Pero alam niyo mga kapatid, kanina siguro habang nag-aawitan tayo, yung iba sa inyo ay medyo naiiyak. Pag-iisipin mo, ano ba ang dahilan? Bakit ako sumusunod sa Diyos? Bakit ba ang Diyos ay aking sinasamba? Bakit ba ako nagtsatsaga na pumunta sa church nung hindi pa tayo nakapagsama-sama? Bakit ba nagtsatsaga kami manood ng video, ng mga sermons? Ano po ba ang meron sa ating Diyos? Siguro yun ang may tatanong ng karamihan. Dahil, yun nga ang tanong ng iba. Dahil ang pinagtataka ng mga tao sa atin, bakit napakasugid natin sa pagsamba sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, wala naman tayong mapapala. Ibig sabihin, sa mata ng sanlibutan, ay walang maasahan sa Diyos. Yun ang sinasabi nila. Therefore, ibig sabihin, sinasabi rin nila na yung mga pangako sa Biblia ay hindi naman matutupad. By the way, mga kapatid, sa Biblia po ay meron tayong, pag binasa po natin ng Biblia, merong mahigit na 3,000 mga pangako ang Diyos na atin pong matutunghayan. At siguro pag iisipin natin yung 3,000 pangako ng Diyos, teka muna, meron ba ako doon kahit isa? Hindi po ba? Kasi importante yun eh. Sinasabi pa nga ng banal na kasulatan na ang kaibahan natin sa sanlibutan ay yung tayo ay merong pangako na pinanghawakan. Pero as we move on with our lives as Christians, sometimes kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, nakakalimutan na natin yung pangako. Binubura na natin sa isipan natin at nagpo-focus na lamang tayo dun sa present situation natin, kung ano man sitwasyon natin na hindi maganda, at kung minsan ay natatalikuran na natin ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, sisimulan po natin ang series na sana ay magbigay sa atin ng motivation para tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya, sa pagsamba sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, sa pagsasabuhay ng Kanyang mga pamamaraan. Kasi pag ginagawa po natin ang lahat ng ito, mayroong mga pagsubok na dumarating at pagka tayo po ay nahihirapan, we tend to forget na ang ating Diyos ay mayroong pangako. Na kung ano man yung nangyayari ngayon, kagaya ng pandemic na nangyayari, hindi noon kayang burahin
ang pangako ng Diyos. Kaya ultimately, tayo po mga Kristiyano, kagaya ni Daniel, kung nabasa niyo po ang Book of Daniel, nung siya ay itatapon sa pugon, silang tatlo, sabi nga sa kanila ng hari, sumamba lang kayo doon sa aking estatwa. Hindi ko na kayo itatapon sa pugon. Ang sabi naman nila Daniel, alam namin na ililigtas kami ng aming Panginoon. At kung hindi man kami ililigtas ng aming Panginoon, walang kaso yun. Yan ang sabi ni Daniel. Kaya nagalit yung hari, pinainit pa ng tila ilang beses yung pugon. Kasi yun ang pag-asa, yung ultimate na pag-asa na meron tayo, yung tayo ay mapunta sa piling ng Panginoon. At tutunghayan po natin ngayon mga kapatid, sa ating series title na Ang Tunay na Pangako. True Promises. Pag mayroong nangako sa iyo, ano ang iisipin mo? Totoo kaya yun? Ang magandang balita mga kapatid, pagdating sa Panginoon, ang lahat ng pangako niya sa atin ay tiyak. Tiyak na mangyayari. Kaya nga hindi tayo dapat na manghinawa sa ating ginagawa. For example ngayon, magcha-church ka lang, naka-mask ka pa. Naka-face shield ka pa. Kailangan may alcohol ka pa. Kaya si pastora naging alcoholic na eh. Simula nung magkaroon ng COVID eh. Alcohol dito, alcohol doon. Minsan yung teller sa SM, pinapaliguan niya ng alcohol eh. Ganun ang ginagawa niya. Napakahirap. Meron tayong mga kondisyon sa ating buhay na ating dinadaanan ngayon na mahirap. Pero again, what motivates us and what should motivate us bilang mga mananampalataya ay yung mga pangako ng Panginoon. Unang-una sa lahat, kasi nga, ang pangako ng Panginoon ay tunay. Totoo ang pangako ng Panginoon, hindi ito nagbabago. At ang sabi po sa ating verse ay makikita po natin sa Corinthians 1:20 ay ganito. Ito po ay tungkol sa mga pangako. Ang sabi po ng unang Korinto 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, over 3,000, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang nangako ay ang Diyos Ama. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos at ito ay nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sa wikang Ingles, ang sabi, for all the promises of God find their yes in Him. Lahat daw ng pangako ng Diyos ay tiyak na mangyayari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ewan ko kung naranasan nyo na minsan yung isang araw ay nagmumuni-muni ka at pinag-iisipan mo, ano ba yung eternity? Hanggang saan ba yung eternity? Nung kami ay mga binata, dahil kami ay nakatira noon sa church mismo, minsan sa gabi nag-uusap kaming 3 lalaki at minumuni-muni namin yung mga sinasabi ng Biblia. At kami ay na-amaze. Kasi pag tinignan mo yung mga pangako ng Diyos sa atin at ang pangako ng Diyos sa iyo bilang individual, mamamangha ka. Sabi nga, more than 3,000 promises in the Bible na ipinangako sa atin. Ang kagandahan dito, itong mga pangakong ito ay totoo. So, bakit po True Promises ang title natin? Alam niyo po tayo bilang church ay marami na po tayong karanasan sa mga nabibigo na pinangakuan ng kapwa-tao hindi natupad, mga pangarap na hindi natupad, at marami ring pagkakataon na nakikita natin dito mismo sa ating church kung papaanong ang pangako ng Diyos sa atin ay natutupad na at natupad na sa marami. Kasi ang pangako ng Diyos hindi lamang naman mga kapatid sa eternal life.
Kung hindi dito sa lupa, maraming pangako ang Panginoon sa atin na kung siya ay susundin natin, meron siyang ibibigay, meron siyang gagawin sa atin na napakaganda. Kaya nga, meron tayong church eh. I remember nung tinayo po ang church natin na ito, excited po kami. Bakit excited? Kasi magkakaroon ng pagkakataon ang mga taga-Taytay na merong mag-minister sa kanila tungkol sa mga pangako ng Diyos. At tandaan ko, nung pumunta kami dito ni Pastor Tito, pumasok kami dito, kausap namin si Brother Nelson. Ano pa siya noon? Born against pa siya. Hindi pa siya born again. Born against. Pero nung makita namin itong lugar ay tuwan-tuwa kami to the point na halos kami ay maiyak. Alam niyo kung bakit? Hindi kami makapaniwala na yung ganitong kagandang lugar, walang nakapag-isip na ibang church na mag-start ng worship dito. First time tayo noon. At kami excited about that. Bakit tayo magiging excited? Bakit tayo matutuwa? Bakit? Malaking sakit naman sa ulo magtayo ng church. Pero bakit tayo nagkakaroon ng kagalakan sa ating sa ating pamilya ng TBC? Bakit meron kang desire na i-share ang ating Panginoong Jesucristo sa iba? Kasi meron kang inaasahan. At kaya nga excited, alam mo na yung inaasahan mo na yun na mga pangako ng Diyos na matatagpuan po natin sa Biblia, they are a yes in Christ. Alam natin na ito ay tunay na mangyayari. Kaya nga hindi tayo sumusuko. Ilang taon na po tayo? 15 taon na tayo as a church. 5 years as TBC. 10 years as CCM. Siguro dapat isipin natin, tama na, matagal na ang maglilingkod. Sa paglilingkod, marami rin problema. Pero marami rin tagumpay. Pag nakikita mo na yung mga buhay ng mga mananampalataya, yung sarili mong buhay, ay inaayos ng Panginoon. Lalo pa kung malinaw sa iyo na meron kang inaantay na mga pangako ng Diyos. And these promises, ito po mga pangakong ito, ay totoo. Yun pa ang isang kamangha-mangha doon. Bakit po natin sinabi, ano ang dapat natin gawin mga kapatid para ang pangako ng Panginoon ay maging motivation sa atin, maging kaaliwan sa atin? Kailangan nating panghawakan ang mga pangako. Yan po ang part 1 ng ating series ng True Promises. Claim God's promises. Claim God's promises for yourself. Claim God's promises for your family. Claim God's promises for the world. Kailangan panghawakan natin ito. Nakakalungkot, mayroong mga Kristiyano na pinapaniwalaan naman nila yung iba sinasabi ng Bible, pero pagdating doon sa mga pangako na sabi nga nila ay far out. Katulad ng pangako ng Panginoon na tayo bubuhayin na maguli. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral pa, minsan ay pinangaral niya ang pagkabuhay na maguli. At pagkatapos niyang mangaral ng pagkabuhay na maguli, nangalahati yung miyembro ng church. Ang sabi ng mga nasa church na during that time, iba na yan, kalokohan na yan. Yung pagkabuhay na maguli. But, as Christians, tayo, pinanghahawakan natin yon. In fact, pag naiisip ko yun, ako yung na-excite. Isipin mo yung, halimbawa, nag-rapture ngayon, nakaupo ka tayong lahat dito, tapos bigla tayong umangat na ganun. Sa kaulapan, para sa lubungin ng Panginoon.
Ibig sabihin, anong nararamdaman mo nun pag nangyari yun? Di po ba? Yun lang experience na yun na divine. Sapat na para tayo ay mga panganga sa mga pangako ng Panginoon. At kung dumating yung rapture na ikaw ay nasa nicho na, tatayo ka at kukunin ka. Ano kaya ang pakiramdam mo nun? Didilat ang mata mo. Ano ba ang pangdidilatan mo? Yung bang nicho na biyak na para ikaw lumabas or whatever. Basta ang pinakamahalaga, ikaw ay iangat. Dahil may pangako ang Diyos na tayo ay bubuhayin muli. Yung mga namatay na bago ang rapture, bubuhayin muli. Yung mga nandito pa, during the rapture, hindi na mamamatay, itataas na. Parang yung isang propeta, itinaas na lang ng Panginoon, hindi na namatay. Dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya itong pananampalataya natin, mga kapatid, nandito eh. It is something that we should share with other people. At saka wag natin ikaya. In fact, we should be proud of the promises of God. Kasi nga, totoo itong pangako. So, paano natin panghahawakan ng pangako? Tinuturo sa atin ngayong umaga. Unang-una, mga kapatid, kailangan natin na tanggapin na ang mga pangako ay totoo. Ang sabi po sa mga bilang 23:19 ay ganito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Of course not. Kasi yung pangako ay totoo. And so, kailangan natin itong panghawakan. Paano natin gagawin yon? Tandaan mo, kapatid, na ang nangako ay hindi ang kapitbahay mo. Na ang nangako ay hindi politiko. Na ang nangako sa atin ay ang Diyos na buhay. Ibig sabihin, itong pangako na ito na pinanghahawakan natin ay totoo dahil ang nangako ay hindi basta-basta. Pag mayroon dalawang tao mangangako sa'yo at kilala mo silang dalawa, tapos yung isang nangangako sa'yo, alam mo na, marami na siyang broken promises sa'yo. Sino ang aasahan mo na yung pangako niya ay gawin? Sino ang masasabi mong totoo ang pangako? Well, of course, the one who delivers. At lalo na kung ang Diyos ang nangako, ay talaga namang maasahan natin. Hindi basta-basta. Yung mga nangangako kaya hindi nasusunod, hindi natutupad. Merong nangangako, gusto talagang tuparin yung kanilang pangako pero hindi nila magawa. Merong nangangako naman na wala talagang balak na tuparin ang kanyang pangako. Meron pong ganon. Bakit? Kasi hindi dalisay ang puso. Nagsisimula pa lang mangako, alam niya na dadayain ka niya. In fact, kaya siya nangangako para makuha niya yung gusto niya sa'yo at pagkatapos, iiwanan ka na niya. Hindi mo na siya makikita uli. Ang nangangako sa atin ayon sa bilang 23:19 ay ang ating Diyos na may dalisay na puso at Diyos na makapangyarihan sa lahat. That's amazing. Tignan mo yung katabi mo. Sino ba yan para pangakuan ng Panginoon? Sino ba tayo para pangakuan ng Panginoon? Kaya yung pagiging Kristiyano, wala tayong katalo-talo eh. Una, mahina tayo. Pangalawa, makasalanan tayo. Hindi tayo dapat pangakuan ng Diyos. But to motivate us, nangako ang Panginoon. Kasi ibang mananampalataya, maski mga Hudyo,
yung pananampalataya ay pabago-bago. Sasamba sa Diyos na tunay, bukas makalawa, sasamba naman sa Diyos-Diyosan. And that's why, ang ating Diyos ay nangako. Kung gagawin nyo lang ito, kung ako lang ang sasambahin ninyo, gagawin ko kayo na aking bayan. Grabe yung anong yon. Grabe yung pangako na yon. Kaya nga, makikita natin na ang pangako sa atin ay totoo dahil ang Diyos, isa pang bagay na dapat nating malaman, maaaring hindi alam ng iba, ang Diyos ay hindi sinungaling. God is a God of His Word. Pag sinabi natin, that person is a man of His Word, ibig sabihin, kung ano sinabi niya, ginagawa niya. And if that person is God, He is a God of His Word. Wala nang higit pa sa Diyos when it comes to keeping His own Word. Bakit? He was the Word. Before, pag binasa po natin sa dyan, and the Word became flesh. So kung merong nakakaalam sa kahalagahan ng salita, lalo na sa pangako, ang Diyos na natin yun. Siya ang pasimuno ng salita. And we were created, the world was created, the entire universe was created by His Word. Kaya itong nangangako sa atin, kaya alam natin na totoo yung pangako niya, dahil siya ay Diyos. Dahil mas nauunawaan niya ang salitang salita or the word, mas nauunawaan niya kaysa sa atin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. And our God is not in the habit of breaking His promises. Hindi po ugali ng Panginoon na hindi tuparin ang Kanyang pangako. Tinutupad niya ito. Kasi hindi nga siya sinungaling. And another thing is, our God is the truth. Wala sa karakter ng ating Panginoon ang magsinungaling. Wala sa karakter ng ating Panginoon ang magsalita ng kasinungalingan. Hindi niya kayang gawin yun. So dito pa lamang, pwede na tayong magtiwala ng gusto sa ating Diyos eh. Dahil sigurado tayo na alam niya ang tama sapagkat siya mismo ay katotohanan. Pag binangako sa iyo, magandang pangako. Napakagandang pangako. Ang tanong mo, totoo ba yan? Hindi po ba? Kasi siguro yung pangako sa iyo ay talaga namang sobrang ganda. Sabi nga natin, it's too good to be true. Pag tinignan natin ang mga pangako ng Diyos, they are all too good to be true. Resurrection, eternal life, prosperity, pamilyang maayos, tagumpay ng mga estudyante. Yung mga yon, lahat ng mga yon ay maaasahan natin sa ating Diyos sapagkat ang Diyos natin ay maaasahan higit sa lahat. Huwag na tayong magtiwala sa tao. Huwag na tayong magtiwala sa sarili natin. Kung minsan yung sarili mismo natin, hindi natin mapagkatiwalaan. Totoo po ba yun? Di ba? Bigla ka nagalit, may nagawa ka. Hindi mo kontrolado yung sarili mo. Bigla kang tuwa, namigay ka ng 1 milyong pera dyan sa labas. Dahil hindi mo makontrol ang sarili mo. Pero ang ating Diyos, maaasahan higit sa lahat. Siya lang ang tapat kaysa lahat. Wala nang higit pa sa katapatan ng Diyos. Siya ang pinakatapat sa lahat. At ito pa isang maganda mga kapatid, kaya dapat yung mga pangako ng Diyos, panghawakan natin at kilalanin natin na totoo. Bakit? Sapagkat laging tama ang timing ni Lord. May hiningi ka ba kay Lord? Ilang taon mo nang pinagpipray? Lahat tayo meron nun. Huwag tayong malungkot. Alam ni Lord ang tamang panahon. Kasi tayo hindi natin alam ang darating. Siya alam niya na yan eh. In fact, marami sinabi ang Biblia sa atin tungkol sa ating mananampalataya at sa klase ng pamumuhay natin dahil nakita na ng Panginoon in the future kung ano ang ginawa ng gagawin ng tao in the future. And He has come
to our age para tulungan tayo na huwag tayong mapahamak sa ating future. Totoo ang pangako ng Diyos. Kung ikaw ay medyo nanghihina, kung ikaw ay medyo nadidismaya, alalahanin mo na may pangako ang Diyos. Huwag kang magpadala sa kalungkutan, huwag kang magpadala sa emosyon. Don't even say, it's the end of the world. Alam niyo po yung ibig ko sabihin? Yung may konti lang problema, parang katapusan na ng mundo. Nagkakarevolusyon na sa pamilya. Pero ang liit lang pala ng problema. Pangalawang bagay, mga kapatid, na ituturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga para panghawakan natin yung mga pangako, mga kapatid, ay yung lahat ng pangako na ibinigay sa atin ay nag-uugat sa ating Panginoon. Nag-uugat at siya ang pundasyon ng lahat ng pangako. Siguro natatandaan niyo, madalas ko sabihin dito na tayo ay kapwa, tagapagmana ni Abraham. Nakikita po natin sa aklat ng Galatia yan. Sabi, if we belong to Christ, then we are heirs according to the promise to Abraham. Di po ba? Tayo ay tagapagmana nun. Paano ba nagsimula yon? Tignan po natin sa Galatia 3:16. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang saling lahi. Hindi niya sinabi sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo na ang ibig sabihin ay isa. Hindi sa mga apo mo, kundi sa apo mo na ibig sabihin ay nag-iisa at ito ay walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin, nang mangako ang Panginoon kay Abraham, ang pangakong yon ay nakakapit sa ating Panginoon. Because yung pangako nang ibigay ito ng Diyos Ama ay hindi binigay sa ating lahat. Kung hindi idinaan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag tayo nananalangin, sabi natin, Amen. In Jesus' name, Amen. Di ba? Kasi nasa Kanya lahat yung pangako. Siya ang ugat nito. Siya ang pinag-uugatan nito. Every blessing, every promise that we are receiving na ginawa ng Diyos para sa atin, lahat yon nakaangkla sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sigurado ang pangako. Once again, sinasabi sa atin ng Biblia. Bakit? Dahil ang pangako ay selyado. Sino ang selyo ng pangako? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo. At itong pangakong to ay hindi na pwedeng baguhin. Yung pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, iyan na yan. Ibig sabihin, mangyayari yan. Ibig sabihin, huwag kang mag-alinlangan. Mangyayari yan. Dahil selyado yan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, kung selyado ang isang kontrata, kung selyado ang isang pangako, hindi na pwedeng baguhin. Kasi may selyo na nga eh. At ang selyo noon, ang ating Panginoong Jesucristo, and we should be glad kung ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon mo. Dahil siya ang selyo ng mga pangako ng Diyos. Kay Abraham, dumaan sa ating Panginoong Jesucristo, at ngayon naman ay para sa atin na. Kasama natin si Abraham na magmamana ng mga pangako ng Diyos. Sigurado ang pangako. Naghihintay lang ito, mga kapatid, ng panahon. Kasi hindi lahat ng gagawin natin dahil maganda ay gagawin na natin agad. Hindi lahat ng pangako na ipinangako natin ay ibibigay na natin ngayon. Kadalasan po, pag nangako tayo, anong ibig sabihin? Katulad sa mga bata, mga tatay, sabi mo sa anak mo, pag nag-top notcher ka, pag nakapasok ka sa top 10, bibigyan kita ng ganito. So, hindi pa agad darating yon. Pagkatapos pa na dumating ang pasahan at napapasok sa top 10 yung anak mo. Ibibigay mo
yung pangako mo. Naghihintay ito ng panahon. Ang kabutihan sa ating Panginoon dahil siya ang may hawak ng time at hindi siya hawak ng panahon, anuman ang gusto niyang gawin para matupad ang pangako, magagawa niya. Walang isang tao sa buong mundo na matatagpuan natin na merong ganitong katangian na kayang-kayang i-deliver ang pangako. Tayo, pag nangako tayo posibleng hindi masunod. Bakit po? Pagdating nung time ng usapan ninyo, wala ka ng pera. Halimbawa. Or wala ka dito sa Pilipinas, nasa ibang lugar ka. Or busy ka. Hindi mo na matutupad yung pangako mo. Pero ang ating Panginoon ay siguradong tutuparin niya ang kanyang pangako. Inaantay niya lang yung tamang timing. Bakit inaantay ng Panginoon yung tamang timing? Kasi gusto niya i-maximize yung pangako niya sa iyo. Yung gusto niyang ibigay sa iyo, gusto niya. At kadalasan, nangyayari po ito sa mga buhay ng ating mga kapatiran dito. Higit pa sa pinangako ng Panginoon ang ibinigay sa atin. Nangyayari po yan. Kaya, napakabuti na yung katapatan natin sa Panginoon, ay huwag nating alisin. Dahil ang kanyang mga pangako ay mangyayari at mangyayari. Hindi pwedeng hindi. Ang sabi po sa Galatia, gusto kong basahin pero wala po ito rito. Ang sabi po ng Biblia, ito ang ibig kong sabihin. May kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin to. Ang pangakong ito ay binigay niya 430 years bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Ang sinasabi dito ang pangako, specifically in salvation. Kasi hindi tayo maliligtas dahil sa pagsunod natin sa utos. Maliligtas tayo pag meron tayong relationship sa Panginoon. As a result of that relationship, gumagawa tayo ng mabuti. Pero yung mabuting ginagawa natin after we are saved, yun ay merong mga rewards sa langit. Pero kung tunay ka talagang tumanggap sa Panginoon, yung salvation mo, intact na yun. Hindi nyo mapapawalang bisa. Sinasabi nga rito, kasi bago pa ang kautusan, ay ang pangako na. Pinangako na ang ating Panginoong Kristo, pinangako na ang buhay na walang hanggan. Yung kautusan kasi, ginamit lamang para tayo ay turuan, para maging isupervise tayo ng Panginoon. Na kung ano yung ginagawa mo, tignan mo kung tama sa sinasabi ng kautusan. Pero hindi yun na magliligtas sa iyo, kundi ang relasyon mo sa Panginoon. So, ang pangako ay mangyayari at mangyayari, walang makakapigil dito. Kahit na yung pangako yun ay binigay, thousands of years na ngayon ang nakakaraan. Dagdagan natin ng 2,000 years yung 430, di 2,000, almost 2,500 years. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, huwag po tayong sumuko sa paghihintay. Huwag po tayong sumuko sa pagpunta sa church na naka-face mask at saka naka-face shield. Huwag tayong sumuko sa pagpila dyan. Kasi tuwan-tuwa si Lord Kaya lang marami sa atin hindi marunong ng social studies. Kung minsan, ano ibig sabihin ng social distancing? Pagka nagkakasarapan na tayo mga kakapatid na magkwentuhan, nawawala na yung social distancing. Pero lahat yung pagsisikap natin yon ay mahalaga sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong susuko sa paghihintay sa kanyang mga pangako at magalak tayo at maging excited tayo sa pangako. Sabihin mo sa katabi mo, excited ka ba? O wala lang? Kailangan ma-excite tayo. Honestly, mga kapatid, kapag nag-iisipan ko itong mga pangako ng Panginoon, talagang yung excitement, grabe. Yung kinakanta natin kanina, yung forever He is glorified. Parang naalala ko yung ginawa ng Panginoon dun sa krus Naalala mo yung kabutihan ng Panginoon, yung sakripisyo niya. Kaya yung mga pangako, sinelyuhan pa ng dugo.
at buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat nating kilalanin na lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia ay nakaugat po sa ating Panginoon. Dapat ay mabuhay tayo ng ayon sa pangako. Every day, sa paglubog ng araw, tanungin mo yung sarili mo, nabuhay ba ako ngayon ayon sa pangako ng Panginoon? Kumusta ang aking naging pag-uugali ngayong maghapong ito? Meron ba akong dinaya? Meron ba akong inonse? Meron ba akong pinangakuan? Pero wala na akong talagang balak na gawin yung aking pangako. At the end of the day, dapat yung lifestyle natin ay ayon sa pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay nasa salita niya at maraming sinasabi ang salita ng Diyos para sa ating tamang pamumuhay. Live as if there is a promise. Or live, mabuhay ka according to God dahil ang pangako niya ay tiyak. Dahil ang pangako niya ay totoo. Gawin mo ang motivation ng pangako sa mga panahon ng pagsubok. Gawin mo motivation ng pangako sa panahon na ikaw ay nalulungkot. Maging sa iyong kagalakan, gawin mong motivation ang pangako ng Panginoon. Kasi pagka tayo ay masaya na, kadalasan kung saan nauwi yung kasiyahan eh. Hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat tingnan natin, teka, masaya ako, mag-celebrate ako, pero matutuwa ba ang Diyos sa celebration na gagawin ko? Yan ang dapat nating isipin. At higit sa lahat, mga kapatid, kauli-ulihan, huwag mong talikuran ang pangako. Bakit? Pag tinalikuran mo ang pangako, para kang nagtampo sa isang sakong bigas. Of course, ang pangako ng Diyos ay higit pa sa isang sakong bigas. Para mong tinalikuran ang pagpapala. Sa bilang mga Kristiyano, ito yung inaasahan sa atin ng Panginoon na maunawaan natin tungkol sa pangako at marami pang ituturo sa atin ng Biblia para well-motivated po tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagsamba, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. In conclusion, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, panghawakan mo ang pangako. Huwag mong bibitawan sapagkat ang mga pangako ay totoo at ito ay nag-uugat sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. I hope na tayong lahat ay uuwi na well-motivated ngayong umaga. At sana yung motivation natin na yun ay manatili for the glory of our Lord. Purihin ang Panginoon.